ka-chers! Welcome back to my YouTube channel. And syempre, huwag ninyong kakalimutan palagi ang mag-subscribe. At syempre, i-click nga ninyo ang ating like button ng notification bell. Hak mga ka-chers! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga ka-chers nga, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang process, step-by-step procedure, and ang mga bagay nga mga ka-chers na pwede ninyong pagsabihin habang nag-a-apply kayo sa Vietnam mga ka-chers para makahabol kayo this coming school year at ngayong 2025 makapagtrabaho na kayo sa... So ayun na nga mga ka-chers, ang unang dapat nating i-prepare ay ating school documents katulad nga ng diploma, TOR, CAV or CAV. Ang CAV or CAV nga mga ka-chers ay nakukuha yan sa ating school registrar. Kung makalimutan nyo nga ang term na CAV mga ka-chers, pwede ninyong sabihin papel na gagamitin nyo pang abroad at yan ang ibibigay sa inyo ang CAV or CAV. At syempre mga ka-chers, pag kumuha ka nga ng CAV, ng TOR, at ng diploma mo, kailangan mong bayaran yan. So, kailangan mo ng pera dyan mga ka-chers. At habang inaantay mo nga ang iyong school documents mga ka-chers, ang ating number 2 na kailangan mo, chers, ay ang TESOL. Ang TESOL nga mga ka-chers ay ine-enroll yan mga ka-chers. Nasa comment box ang ating link kung saan po pwede ka makapag-enroll ng TESOL mga ka-chers. Iba-iba ang kanilang ino-offer mga ka-chers. May TESOL, may TELF. Pero ang usual yung ginagamit nga namin mga ka-chers ay TESOL. Ang TESOL nga na yan mga ka-chers ay pwede mong tapusin anytime basta available ka. Pwede mo siyang gawin mga ka-chers. At syempre mga ka-chers, ang printed TESOL certificate ay napakamahal. Kaya naman meron tayong paraan dyan mga ka-chers. Ang iyong online certificate na pwede mong i-print mga ka-chers, pwede mong dalhin yan para ipakana. C-A-N-A mga ka-chers. Tama ang iyong narinig. Kana. Dalhin mo ang iyong printed TESOL certificate mga ka-chers sa City Hall. City Hall ng QC mga ka-chers. Dyan sa Quezon City, meron sila dyang lugar kung saan pwede ka magpakana. At napakamura nga lang ng pagpapakana mga ka-chers. Nakaraang 2022 ang aming pakana ay 50 pesos lang mga ka-chers. Kesa naman maghingi ka ng certificate na galing sa ibang bansa mga ka-chers, parang nasa $500 or $300 ang bayad. Napakamahal nga naman. At habang pinaprocess mo nga mga ka-chers ang iyong school documents at ang iyong TESOL certificate na may kasamang English Proficiency Result, ay pwede ka na rin mag-apply mga ka-chers sa iba-ibang FB page ng expat teacher sa Vietnam. Makikita nyo nga sa ating screen mga ka-chers ang mga name ng FB page na pwede nyo i-check. Marami nga ang agent dyan mga ka-chers, pero mag-ingat lang kayo dahil marami ding scammers dito sa Vietnam mga ka-chers. At syempre mga ka-chers, pwede mo na rin kunin ang iyong COE or Certificate of Employment sa iyong previous company. At chers, huwag mong kakalimutang ipa-dry seal sa iyong company dahil baka hanapin sa POEA. Susunod nga mga ka-chers, syempre ang pinakamahalaga sa lahat ay ang passport. Habang nagpa-process ka mga chers, huwag kang magsayang ng panahon. Asikasuhin mo na ang iyong passport chers habang inaantay mo ang release ng iyong mga documents. At siya nga pala mga ka-chers, additional na lang ito. Huwag nga ninyong kakalimutan mga chers na magdala ng inyong birth certificate na original. At syempre mga ka-chers, magdala kayo ng maraming passport ID na picture at 1 by 1, pati 2 by 2 muna chers. Kasi nga sa iyong step 2, kailangan mo yan sa DFA. At hanggang dyan nga mga ka-chers ang ating step 1. Recall nga natin mga ka-chers ang iyong mga kailangan. Number 1, school documents such as CAV, TOR, and diploma. Number 2, TESOL certificate, which also includes different certificate from the program. And dapat may English proficiency test result ka na dapat ay C1 or C2. Pangatlo nga ay ang iyong COE mga ka-chers. At pang-apat, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang iyong passport. Siyempre mga ka-chers, huwag kalimutang iyong original birth certificate, pati na rin ang passport size ID. At siyempre mga ka-chers, idagdag mo na nga ang iyong 2 by 2 at 1 by 1 ID picture. Samahan mo na rin ang iyong CV at video introduction. At baka makalimutan ko nga, magpa-photocopy ka na rin ng iyong mga valid IDs mga ka-chers. At dyan nga nagtatapos ang ating step 1 mga ka-chers. And for our next video mga ka-chers ay ang second step nga, ano ba ang dapat mong gawin sa mga documents na meron ka na. At kung saan ka nga dapat pumunta mga ka-chers para maiprocess mo at mapalegalize mo ang iyong mga documents na hawak. At stay in tune mga ka-chers para sa susunod na updates. Bye! Don't forget to subscribe!